Welcome to A-Mark the Podcast. Siya po si At Mark. siya po si Aisel. And our episode today is extra special dahil 2 days na lang birthday na ni Mark. Matanda. Lalo nang tumanda po. Turning 49. Yes! Hindi naman mukhang 49, parang 29. Oy. No, for almost 30 years, si Mark ang nag-i-interview ng mga tao, nagkukwento sa atin ng storya ng iba-ibang tao at pangyayari. Ngayon naman, siya naman ang i-hot seat natin. Nako po. Okay ba yun? Bakit birthday ko tapos ako hot seat? Hindi, Di ba dapat syempre, gusto baliktad? namin malaman ng marami pang bagay tungkol sa'yo. Mga pinagdaanan mo and life lessons in the past 48 years. That makes me sound so old. Lalo nang parang tanda na Alam mo, po. lahat tayo papunta doon. But what's important is you're growing old, smarter, you're growing old, poggier, Wala na siyang choice. and asawa ko na siya. happier. That's true. That's true. Ah, That's ito true. na, ito na. Embracing my age naman. Diba? Like we all should. Ang unang question natin ay... Parang haba niya na. Parang yung scroll mo. Oo nga, sandali. Ah, Okay. ba yan? What do you know now that you wish you knew earlier? Wow. Lalim ah. What do I know now that I wish I knew earlier? Yeah. Well, ang dami kasing mga bagay noon na binigyan ko ng importansya na hindi naman pala dapat. Sapatos. Yan. Material things, of course. Siyempre, pag binata po kayo, di ba? Shout out sa lahat ng binata dyan. Lahat ng mga hilig natin dati. Maraming mga bagay that I put too much importance on na hindi naman pala dapat. Na dapat pala I should have prepared more. Like? Dapat nag-iipon ako more. Okay. Dapat yung mga ginastos ko sa sapatos, sa mga biyahe. Not that it's bad ha, kasi pinaghirapan nyo rin naman yung And enjoy you your were money. single. And I was single. Lahat naman tayo ganun dumadaan sa face na yun. But if I knew na eventually I would have kids, 2 kids, I would have a family, I should have saved more. Kaya lahat ng mga bata dyan, kung kaya nyong magtipid, hindi naman lahat ng in-earn nyo i-save ninyo sa bank or whatever invest nyo, but save a big portion of it dahil eventually you're gonna need it for your family. So are you saving up more now? I assume I am dahil yung mga pinagagastosan ko noon, hindi na ako bumibili ng sapatos, di ba? Hindi na ako gumagastos na walang To kapararakan. be fair naman, ang simple naman ni Mark. Ang pinagkagastosan niya na lang po talaga kami. Mga anak niya, wala naman siyang luho. 3 po kasi nagbabantay. Mahigpit lalo yung bunso. Napakahigpit. Okay, next question. What lessons do you want to pass on to your daughters? I think na napag-usapan na natin to in the previous episode. To my daughters, I guess the biggest thing that I want them to realize is life is short. Alam mo yun, take advantage of every situation and just don't take life too seriously. Yeah. I think if you take life too seriously, yung masyado kang gigil, masyado kang stiff, and you tend to not see the good things in life. Na just relax, alam mo yun. Live life, ang importante is wag kang tatapak ng ibang tao to get to where you want. At the same That's time, just another- enjoy living life. Yun lang Right. naman. And find happiness in simple things. Find happiness in simple things. Yung mga binibigyan ko ng kahalagahan ngayon, I value family time more than gimmick time. I don't even go out anymore. Yung mga ganung bagay, eventually you will learn to put value in those things eh. Yung time at home with your kids, with your wife, with your family, walang tatalo nung. Okay. Ready ka na? Grabe naman. Ano ba yun? Ano lang Pahirap ba na, yun? pahirap na. Warm up lang ba yun? Hindi. Hirap ng birthday ah. Okay. Yung season mo ngayon, can you tell us where you are now and the changes that happened from then and till now? Ang dami kasi niyan eh. I think sa dami ng hats na sinuot ko in my life, professionally and personally, naging reporter ako, naging sportscaster ako, naging host ako, naging producer ako, naging corporate executive ako. All of those hats came
in different seasons ng buhay ko. Mhm. So I think the hat I'm wearing now, exclusively, and I think it beats all the other roles, is the role of a dad. Right. That's where I am right now. Yun yung priority ko. Doon umiikot lahat ng plano ko sa buhay, plano natin sa buhay. Mhm. And that's the hat I'm wearing now. At I think sa lahat ng mga binanggit ko kanina, walang tatalo dyan. That's the best hat, the best role, and I think the best season sa buhay ko ngayon bilang daddy. O kasi being a father or a mother, nag-iba talaga yung priorities mo. Mm-mm. Right? Iba na yung goals mo dahil sila na all eyes on your children. And tama ka, nagre-revolve talaga lahat ng gagawin mo sa kanila. Your schedule, your dreams. I mean, it's not that we stop dreaming for ourselves, but in attaining those dreams, kasama na sila, bahagi na sila. Don't get me wrong, may Mhm. mga dreams pa ako. Meron Mhm. pa akong mga aspirations, personal, na Yeah. gusto kong ma-achieve. Hindi naman nawawala yon. I try to improve on one thing every month. I try to learn new skills every month. Ito, itong podcast na to, new skill sa atin dalawa to, di ba? Yeah. Those are the things that I also put premium on. But at the same time, alam mo yun, yung attention ko is hindi na lang solely on myself. Kailangan talagang ang focus ko ngayon is how to be there, be present for my kids. So, yun. I just changed some things. But I'm still me. Meron pa rin akong mga plano. But Okay. again, it also includes you and the kids now. Season. Kanya-kanyang season. Oo naman. And ang sarap pala ng season na to, right? There's more purpose. Yeah. Yeah. Ito yung mga tanong na para kanino ka gumigising. Yan, totoo Noong yun. araw, hindi ka sure kung Oo. para saan. Lalo na nung mga time na single tayo. But now, you're 100% sure na ang kasagutan mo ay para sa iyong pamilya. Ang corny kasi, pag sagot mo dun sa para kanina ako gumising para sa sarili mo. I mean, that's Boring not bad. di ba? That's not bad. I mean, But it can't be forever like that. di ba? dumaan tayo sa ganon. Mm. Okay. What about, there were moments na you had to choose family over work, Mhm. or you had to choose opportunities over family time. Nagkaroon ka ba ng ganung pagkakataon? Was it a difficult choice, or you'd rather choose family always? I guess it would depend kasi nung single pa ako and I was living with my parents and with my siblings, alam ko kasi na pag pinili ko yung trabaho, maiintindihan nila. And partly, I think, ini-expect din nila na piliin ko yun. Kasi nga, possible ka pa lang eh. Yeah. Parang ganun eh. So, now, my concept of family is our own family. My kids and you. And hindi na ganun kadali sa akin na piliin yung trabaho over you guys eh. In fact, that's no longer an issue eh. Given a choice, I will always choose you. I will always choose the kids. Nandun na ako sa point na yun eh. Meron pa rin akong hinahabol, the hunger for me to excel kung nasaan ako ngayon professionally, nandun pa rin. In fact, Parang to reach further heights. yes, meron pa rin. Nandun pa rin. And I don't think it's gonna change. Kasi meron laging... Habang buhay tayo gusto mong mas umunlad and mas magandang pagbabago. Yes. Pero yung pagpili ng work over family, hindi ko nagagawin yun. I'm at that point in my life where I know I can work without sacrificing my family. I'm at that point. But you are lucky. Your story is, hindi ko sinasabing better, but kung iisipin natin, yung iba nating kakilala, iba nating kababayan, walang luxury to do that. Yes. Right? Dahil kailangan silang kumayod more than 8 hours. O iba nga, nasa ibang bansa, wala silang time sa pamilya, hindi nila makasamang pamilya kasi kailangan nilang kumayod. So, sa aspetong yun, napaka-blessed mo. I'm sure meron din naman tayo mga kababayan na, okay, 9 to 5, minsan more than that ang trabaho sa isang araw. Pag uwi, hinuhugot pa nila yung natitirang lakas nila para dun sa few hours na natitira sa araw para sa anak, para sa asawa. And on weekends, binubuhos nila sa pamilya nila, babawi. So, may paraan. Kung gugustuhin ninyo, may paraan eh. But again, nagpapasalamat ako sa Diyos that I was given this opportunity to work
the way I work and still put priority sa pamilya ko. Hindi ko Mhm. napapabayaan, I think. Di ba? Right. It's like you're saying, don't be so busy preparing for your future Yeah. that you forget to live in the present. Lalo na ngayon yung mga bata, di ba? Mm. Everyday meron tayo nakikitang bago. Mhm. Ayokong nami-miss yun. I keep on telling Hazel po, pag merong mga milestones yung mga bata at nangyari na nandun ako sa tabi, nandun kami sa tabi nila. For example, the first time na nagtumayo si Sandrine, Oo. nandun tayong dalawa nun. Tayo. And ano yun you cannot take that for granted dahil maraming Yeah. magulang nami-miss po yun. And nagpapasalamat kami sa Diyos na yung mga milestone na gano'n, nandun kami pareho to see it. And I don't think we missed milestones at all. The first word, yung unang tayo, I mga think this ganun. goes for all the pandemic parents. Oo. Most of us were Mm. stay-at-home parents at talagang na-witness natin lahat ng milestones na yan. Ang sarap pala, no? Naiyak siya nun eh. Oo. Nung tumayo si Sandrine. Tsaka buti hawak ko yung phone ko Oo. noon na video Tapos natin. unang ganun step side to side pa, nakatawid nung crib. Nahawak Iyak. yung remote. Iyak yung nanay. Oo. Di ba? Ang aga niyang naglakad eh, mga 10 months old. So yeah. Okay. So, next segment. Okay. Kung Wow, ang segment. unang lesson ay embracing your season, ano naman ang susunod para kay Mark Zambrano? Wow. Susunod. Andun ako sa point where ang importante rin, aside from making the most of where you are right now, I think I'm taking a big leap in some way. Meron akong decision na ginawa recently na dahil nakuha ko yung lakas ng loob from her and assessing the situation I was in and where I came from, I chose to leave a stable job to pursue an opportunity to go back to where I'm strong at and to pursue more opportunities dun sa mundo kung saan alam kong yung skill set ko mas magagamit. And I think it took a couple of weeks of talking to you and praying to God to help me decide. And when I finally took the leap, I felt great. Naalala mo nung kinuwento ko sa iyo yun? When I finally said, okay, I'm taking the leap, and I did take that leap, nung pauwi ako, ini-expect ko malulungkot ako, matatakot ako, but ang lalim nung hinga ko, and I didn't feel a single ounce of regret. Kasi alam ko the decision I made was the correct one at the right time. And alam ko you were there with me when I made the decision. Lumakas yung loob ko. And I think I made the right decision. Kaya yung tinanong mo, what's next? I'm looking forward to that too at this point. Pero what I want to say is, regardless of your age po, never be afraid to take a leap. Pag alam nyong nasa tama yung pagkakataon and wala kayong maargabyado and you feel like it's better for you and your family, take the leap. May nagbabantay lagi. Pag magaan sa loob, take it. Alam mo, Daddy, I'm sure maraming nakaka-relate dyan. Especially those who are in their 40s who are starting from scratch again. Yeah. Meron tayong mga pangyayari sa buhay, lalo na sa trabaho natin, that felt like, bakit pakiramdam ko kailangan kong magsimula ulit? Bakit kailangan kong parang patunayan ba muli ang sarili ko? And parang you would think you're feeling lost again. But tama ka eh. Once you assess and then finally make a decision, iba yung pakiramdam. Para kang, I would say, nabunutan ng tinik. That's true. Right? And syempre, itong lahat ng pagdidesisyon na ito ay kailangan may guidance ng ating Panginoon. You will feel it eh. When you pray, and then there's a sudden feeling of warmth, of just hearing the voice of God na saying, anak, kasama mo ako dito. And that leap is with Him. Yeah.
Right? May element din kasi ng complacency, eh. Alam mo yun? Yeah, oo. Pagka ano ka na, sanay ka na sa dati mong Mm. ginagawa. Tapos magkakaroon ka ng big changes, Yeah. maraming pagbabago. Nakakatakot yun lalo na sa edad na ganito, 40s and up. Ganito po yan, Mhm. This is what happened to me. This doesn't necessarily mean sa trabaho lang po, Ganito po yan, eh. Kunyari sa trabaho, the fact na bigla mong tinatanong yung sarili mo if I should stay here or not, that's a sign. Kasi kung okay ka na, if everything is working right for you, if the growth is there, if the future is bright, you won't ask, eh. Pero sa tingin ko yun yung paraan ni Lord, eh. To knock some sense into you, kakatukin ka, "Oy, Mark, meron Paano something yung else." katanungan na masaya ba ako? Naku, ang hirap-hirap niyan. Pag nagtatrabaho ka, pag pupapasok ka sa trabaho, tas tinatanong mo yung sarili mo, masaya pa ba ako dito? Yung worth ko ba, nakikita pa ng mga katrabaho ko? Ang dami nating mga tanong na ganyan, eh. Sa iba, marahil nagtitiis na lamang sa kanilang trabaho kasi, it brings some food to the table. But these are hard decisions that parents make. Yeah. It's a choice between pursuing a career that you like, you want, that Yeah. you feel you deserve, Mm-mm. or staying sa trabaho na okay naman, nakakapag-provide ako, mayroon akong monthly sweldo. Pero in your heart, you know you could do more. Yes. Ay, nako, Totoo lahat yun. tayo nagdadaan sa ganyan. Grabe yung dinaanan ko din yun. Oo. Yung ilang linggo kong kinakabahan, naalala mo yun? Just entertaining the thought. Wala pa nga akong steps na ginagawa towards taking that leap. Grabe yung kaba ko, eh. Kasi, guys, 49 na ako. Di ba? Normally, again, it case-to-case basis po ito. Pero, nakakakaba to take a leap at this age. Lalo kung may mga anak kayo. Yeah. At lalo sa ekonomiya po natin ngayon. Di ba? I mean, well, it happened and I am very much at peace with the decision I made. And I think it was the right decision at the right time. Di ba? Okay. There's one point here. Pabigat ng pabigat na Hindi, yan. there's no. This is this is important. At this age, do you find protecting your peace important? Yan. Do you value that peace of mind? Very much. Very much. In a mababaw level, ayoko na ng maingay na music. Ayoko na pumupunta doon sa mga lugar na hindi tayo nagkakarinigan. Ang tanda. Di ba? Wala na, eh. Ganun po talaga, eh. I remember, ito, nalala ko, a case when I was talking to my mom. Kasi, syempre nung bata ako, ang hilig ko lumabas, ang hilig ko mamasyal, biyahe dito, travel doon. I remember telling my mom, paano kayo nasa bahay lang araw-araw? Ayaw niyong lumabas. Kasi pinapagalitan niya ako bakit daw gabi-gabi lumalabas ako. So I told her that. Ang sabi lang niya sa akin, dadating ka doon sa edad na ayaw mo nang lumabas ng bahay. Ako noon parang, ayaw lumabas ng bahay? Dito lang ako araw-araw? No way. And now? And now I'm at home every day. Ayoko nang lumabas ng gate. Kapag, pasensya na po sa mga kaibigan ni Mark, minsan sabi niya, Mami, nag-aaya si ganito, ganyan, magiinuman daw. Ako naman pupunta ka, para maiba-iba naman ang kapaligiran mo. Don't you miss your friends? Hindi, nakakatama, dito na lang ako sa bahay. Lagi ho yun. Ang layo po kasi ng bahay Hindi siya namin. sasama doon sa mga inuman. Tsaka sabi niya, paano yun? Tititigan ko lang sila, hindi ako makakainom kasi magdadrive pa ako. Alam niyo, sabi ko, napakaswerte ho naman talaga. Napakaswerte ko sa asawa ko, hindi nainom. Kaya mga titos nga, meron kaming grupo dito sa village, titos ang tawag namin. Dito na lang kami nakatira sa loob ng village, hindi pa kami nagkikita. Kasi nagkakatamaran. Ako ayoko lumabas. Sila iinom, di naman ako umiinom. Yung mga ganung, the peace that she was asking, malaking bagay po sa akin yan, eh. I don't like having people around and I intentionally cut people who stress me out.
Lahat ng Mhm. mga nega, Yeah, tama ayoko na. na. Oo. Ayoko na ng mga bagay that yung araw ko kung saan dapat kasama ko yung anak ko, kasama yung asawa ko, kukunin nyo pa, Mhm. 'di ba? Now I'm at that point where work starts here, ends here. Anything outside of that no longer belongs to work. Peace. Importante ho yung peace dito, yung contentment dito. Mhm. Pag yun sabay, okay ka na eh. And I guard that with so much gusto. Kasi sa inyo yun eh. Mm. Sa kanila yun eh. Sa mga bata yun, sa asawa ko po yun. If I'm at peace, they'll be okay. Mhm. If I feel like I have a portion of myself, a big portion of myself na naibibigay ko sa kanila freely, without any constriction, without any limit, that's when I'm very much at peace. Yun. There's a line here that I find good. Choosing peace over being right. Mhm. Huwag ka na makipagdebate Wag na. pa. Kahit alam mong tama ka at mali siya. Ah. Okay. Choose your battles. Yep. Hindi mo kailangan i-point out na tama ka palagi. True. Eh di kung yun ang gusto niya, hayaan mo siya. Yeah, but there are things that need to be called out. Yeah. And that's when you say your piece. Mhm. Hey. Ganda nun tanong na yun. Yeah. Yung tinatanong mo yun. Mhm. Guarding my peace, yes. Right. Okay, next question. Okay. Did you ever ito. Medyo kasama dun sa kontekstong yun. Mm. Did you ever feel guilty saying no? Mm. Yes, a lot. Because generally, yes person ako eh. Mm. I like pleasing people around me. I like being present, accessible sa lahat ng tao sa paligid ko. At gusto mo mapagbigyan sila lahat. Yes, ganun yung nature ko eh. To the point na inaabuso ka na. There are Galit ba ako? moments, there are moments talaga na, alam mo yun, dahil, ano yun eh, I think to a fault, sometimes tayo, when we try to improve ourselves, we become so good at something. Alam mo, I think ugali to ng Pilipino, ha? Oo, we want to please everyone. Nature natin yung pagiging mabait, to give an extra hand. Kung kaya naman natin, why Yeah. not? Pero ang hindi lang maganda ay kung yung binibigyan natin ng tulong ay inaabuso ka na, sumusobra na. And how do you draw that line? Hingi ng hingi, Oo. puro hingi sa'yo, walang balik. Pakiusap, Oo. may pangako, hindi naman tinupad. Friend angle, di ba? Naku! Kaibigan kita, tropa kita. Since Oo. tropa kita, pare, bigay mo naman to. Do Oo. this, do So how that. do you set boundaries? You have to learn to do that eh. Hindi mo, yung mga ganyan, hindi mo natututunan yan out front eh. Yeah, and hindi siya natututunan sa maagang edad mo. You have to grow old a little bit. Kasi kailangan mong maranasan itong mga hindi magandang pangyayaring to. Yeah. And then that's the time na I need to say no. I need to draw that line. Or else, lagi ka na lang mapagsasamantalahan, taken for granted. Wala pong mali dun sa lagi kayong available. Ikaw yung person na dependable. Wala pong mali dun. It's actually a good trait to have. Pero, bigyan mo ng limit kasi pag sumobra ka na doon sa level na bigay ka na ng bigay, it takes something away from you eh. At pag may nababawasan sa personality mo, sa spirit mo, everyone who cares for you and loves you, mababawasan din sila. Kasi yung dapat na ibinigay mo na sa pamilya mo, nakuha pa ng ibang tao dahil go ka ng go, bigay ka ng bigay. So, again, hindi ganun kadali mag-no, but you have to learn. Yeah. So, ano mga aspeto to? Oras? Pera? Lalong-lalo na yung pera, di ba? Wag na kayong magpautang kasi ganyan. Tapos yung... Magandang topic yan, ha? Oo. Utang. Tapos yung utang na loob, lalo na, di ba? You owe me. Dahil may utang na loob ka sa akin, dapat ito gawin mo. Now, we should list that down for our next episode. Naku, baka ikaw yung magwawala nun. Ay, hindi. Ay, masarap. Passionate na siya eh. Hindi, masarap ako utangan. Ay, you know. Ay, pabantayan ko. Makakalimutin
Oh, nakalimutan ko may utang kay sa akin. Uy, baka mamaya may mag-message sa akin kaibigan, ha? So, yeah, sa lahat ng may utang sa kanya, sa akin yun na lang i-message. Ayan. Oh, I like this saying, may mga laban na panalo ka na kapag hindi mo sinalihan. Yun. I like that, right? Di ba? That's true. Hindi naman kailangan lagi kang nakikibaka para sabihing panalo ka na. May mga bagay na you just have to let it go. Yeah. Oh my gosh, that line is so appropriate sa ating sa mga sitwasyon na kailangan nun, let it go. Let it go. Breathe- Maturity. Oo, no? breathe in, breathe out nga. Yung sinasabi ko sa mga anak ko. Alam nila yun, si Zamira, alam niya na breathe in, Mhm. breathe out. When things don't go your way Mhm. and you want to shout, what do you do first? Breathe in, breathe out. Are you angry, mommy? Oo. Yes. Are you upset, Well, mommy? guilty tayo minsan Oo. dyan. Yung maturity po kasi doon ang gagaling yun. I mean, bago ka pumasok doon sa sitwasyon na kailangan mong gumawa ng malaking decision, step back a bit, inhale, exhale, look at it from a macro point of view, saka ka magdesisyon. Alam mo yun? Minsan kasi, hindi mo na kailangan pumasok dyan, pinilit mo pa eh. Doon nagkakaproblema kadalasan. Okay. Next, taking risks before regret takes over. Marami tayong mga bagay, I guess even for myself, na you're taking risk. Tulad ng binanggit ko kanina, jumping to a different job at my age. That's a risk, di ba? There are calculated risks to be made. Merong mga bagay na pwede mo i-consider before making a decision to take a risk. Pero lagi tayong merong ganyan eh. Laging meron kang makikitang pagkakataon na kahit ano pang edad mo, Yeah. di ba? That's Should so I take true. this route? Should I do this? Should I... I think sa bawat, kahit anong edad ka, tama naman, lalo na kapag medyo nasa dulo na tayo ng tren, I think this is the best time to say, it's now or never. Kailan mo pa makukuha yung pagkakataon na yun? If the opportunity presents itself, I mean, take that leap. Dahil hindi lahat nabibigyan ng ganung pagkakataon. Yeah. Right? Kesa babaliwalain mo, and darating yung panahon na, ay, sana, ginawa ko to. I could have done this. Ano kaya magiging buhay ko kung umuo ako doon? Yung sabi nila, 50 is the new 30. Oy. Yeah. But you know what? Tama yung binanggit mo eh. Kasi habang nagbabago yung mundo sa paligid natin, yung opportunities also change. Yeah. In fact, napakarami eh. So, dati kasi pag tumuntong ka na ng 50, 60, very limited na yung opportunities for you eh. Ngayon po, hindi. I mean, the world is totally different. Yung digital lifestyle natin. Ang dami ng opportunities for work, for self-development, to inspire other people with your personality. Ang dami pong pagkakataon dyan. And I think, in a way, we're lucky to be in a world like this. At the same time, we also have to be cautious na, di ba, habang tumatanda ka, kailangan, you won't fall into a trap na magsisisi ka, bakit di ko ba ginawa yan? I should have done this. Nung sinabi kong, tatry ko ba? Sinabi ko, pinursuade ko yung sarili kong, wag na nga, nakakatakot. Pagdating mo ng 20 years later, sana pala sinubukan ko. And if it works, it's good. Yeah. Pero may mga story ang hindi nagwo-work. True. You can always try. Habang buhay po, may pag-asa. I like that. Okay, another question. What was your biggest fear? Biggest fear now? Biggest fear now really is... Well, what is your biggest fear? Sige, I wanna say, what was your biggest fear before and ano yung biggest fear mo now? What was? Kasi late ko na-realize what I'm good at. Late ko na-realize what kind of... Why do you say late? Ano late yun? bloomer kasi ako eh. From school, bulak-bulero. From work, I took things very lightly. I formed my career slowly and lately. Late compared to my But you started, di ba, yung pag-commentary, right off from college? Yeah, tama? pero That's early. hindi ko talaga siya sineryoso eh. Wala Alam mo yun? namang nagsiseryoso right So after college. That was my fear.
will I make something of myself? Anong mangyayari sa akin? Mm. Saan ba ako pupulutin? Lahat naman yata tayo Lahat ganun tayo. Tama yun. Yung mga edad na 20s, hindi pa natin alam talaga. No. Wala pa. Hindi natin pa sure kung ano yung path na tatahakin natin. Mm. Gagamitin ba natin pinag-aralan natin ng college? Hindi tayo sure. Karamihan sa atin yung trabaho natin ngayon. Hindi Ako, natin napag-aralan. hindi ko nagamit Mine too. at all. I'm a psychology graduate. And Di ba? I'm a singer right Oo. now. Marami yan. So, yung fear mo na yun, well, valid naman kasi yun yung edad mo noon, Mm. ano. But now, what is your fear? My fear now is to fail as a husband and a father. Mm. Ayokong maging ganun because as a husband, ayokong magkaroon ka ng regret for having me around. Na ikaw yung pinili ko. Oo, ayoko nun. I want you to feel that I'm always behind you, that I'm always giving you the best that I can give as a husband. Tapos sa mga anak natin, gusto ko provider ako, gusto ko best friend ako. Gusto ko pag may problema sila, ang unang papasok sa utak nila, punta ako kay daddy. Yeah, and you're their hero and their Yan. protector. My gosh, ang hirap pala, no, maging isang Mark Zambrano. I Takot mean, ako. hearing all these, no, but you're doing a great job, Daddy. As in, lagi, alam niyo po maraming picture, mas maraming picture si Mark with his daughter sa phone ko. I'm sure moms at guilty rin kayo dyan eh. Mm. Tinignan niyo po yung aking gallery. Ang daming picture nilang mag-aama kasi ang dami nilang moments together na magkakadikit sila, doing something together, doing something fun together, even just watching TV or watching the rain. Alam niyo po, pag ang ganda ng moment, picture ako. Tapos nakakapanlambot ng puso that, you know, I have a very present husband, a very present father, Oo. loving and wala ka nang hihingin pa. Oh, birthday mo ngayon, ah. Ano kaya katapat nito? Ano kaya ang susunod nito pagkapatay natin ng camera? Oy, hindi ba? Just kidding. Bago pa natin maisipan tong episode na to, nabanggit ko na sa'yo sa kitchen, di ba? Pero alam Ang mo, swerte ko sa asawa ko, tas tinawag mo pa si Lord, nagpasalamat ka. Lord, narinig mo yun? grabe. Hindi, lahat naman ng tatay, yun yung yearning eh, di ba? Mm. Actually, ang mga tatay, lalo yung mga dads at my age, saludo ko eh. Saludo ko sa ating lahat dahil you're juggling being a husband, you're juggling being kasabay niyan yung pagiging tatay, inaalagaan nyo pa yung mga magulang nyo, Yeah, yung yeah. siblings nyo. Syempre, like for me, kuya ko, syempre, kahit papano, even if we have our own lives na, And you check on your I check on my siblings. I think I do the same Yeah, thing. lahat tayo. Ang dami nating ginajuggle, ang dami nating pinagsasabay-sabay. And to do that every day, di ba? Hindi lang naman to para sa akin, hindi lang naman to exclusive sa akin eh. We all try to do our best sa lahat ng mga yon. So, yeah, I think we're slowly coming into ourselves na parang all of those roles combined, di ba? Yeah. Yun. Ay. Grabe na, 49 na ako. Biglang nagsisink in sa akin. Ay, grabe. So Wow. for you, I wanna ask, ang tunay na achievement ba ay success? Well, you've answered this, pero I just wanna hear it out. Success sa trabaho o success sa pamilya o dapat both? Good question. Honestly, sa career ko, I think na-achieve ko na eh. Mhm. Kaya ako sinabi kanina that the search, the insatiable search sa career ko, parang hindi na ganun ka-pronounced. Dahil feeling ko, lahat ng mga goals ko sa career ko, nagawa ko na. And it's just maintaining that level of excellence sa career ko eh. Mhm. Nandun na ako sa point ngayon na yung success ko as a father and husband, mas importante sa akin. Mhm. Again, the season. Right. That's where I right. am right now. Hindi ko sinasabing ayoko nang maging better dun sa field ko, sa career ko, because I always have that goal eh. What about considering this? Your career being paused for now Mhm. and having this time with your children muna now that they're
very small and very needy of Yeah. your presence, di ba? Mm. Pwede namang pause. Pwede Because naman. ako, as your wife, well, I would say I'm your fan. When you're doing your thing, when you're a commentator and a news anchor and a producer, I just know that you can do more. Tama naman yun na you've achieved, pero I want to see you more doing your thing. Okay. And with doing your thing, you inspiring more people, you helping out more people, and I don't want you to stop that. That's a good point of view. Yeah. I like hearing that. I think mahalaga rin. I think Mhm. part of the season na sinabi natin kanina, ito yun. Mhm, mhm. Maybe I need this pause Yeah. to reset para, Yes. alam mo yun, to purge, Mhm. regroup, Mhm, di ba? mhm. Para pagka sinimulan ko yung mga pinaplano ko sa professional life, sa career, Mhm. clean slate, kumbaga. Right. Yung experience ko madadala ko ulit, pero in terms of the baggage, in terms of whatever it is na dala ko, natanggal ko na siya. Oo, Di at ba? saka mas porsigido ka Ganda kasi nun. Oo, ganda nun. may mga batang mga little marks My na gosh. nagchi-cheer para sa right? Tawa nga ako doon sa prayer eh. Ah. Si Sandrine ba yun? Ano? Papa Jesus, please don't make daddy go to work. Uy, ano yan? Mahingin yan. Wala tayong pambili na. Hindi. Kasi na-enjoy nila yung pagiging, yung mga time na work from home ka, Yeah. na-enjoy nila yun. Enjoy ko rin naman. Oo. Okay. Next. Ang dami nating pag-uusapan dito. 2 hours po ito. Hindi. Grabe yung mga questions mo Oo. Maganda naman, di ba? Yes. Okay. Revealing. Ultra Yeah. revealing. Tell me about, what family moments mean the most? Family moments? Ako, recently yung kunyari nakaupo lang tayo, tapos tinitingnan ko yung mga bata, tapos may gagawin sila, tapos, Mami, tingnan mo. Mga ganun. Yung moment na ganun. Yung mga nag-hug sila, hindi sila Oo. nag-aaway, nag-aagawan ng toys. Yes, pag sinabi ni Miss Mira, I love you ate, tapos yakapin niya si Sandrine, tapos titinginan tayo, tapos sasabihin mo, buti na lang dalawa sila. Yung moments po na ganun. Yeah, that's true. It kind of tells us, okay, I think we're doing a great job. At the same time, buti na lang dalawa na yung anak natin. Meron na silang kadamay sa buhay. Oo. Di ba? Oo, kasi 90% of the time, makulit sila sa isa't isa. Nag-aawayan lahat. Nag-aagawan sila sa iisang laruan, kahit may 100 laruan doon. But yeah, when they hug each other and they express their love, as in sinasabing, I love you ate, tas magkikiss, I love you, Yes. nakakatunaw. Okay, next is, what has marriage taught you? The biggest thing that marriage taught me and continues to teach me is I'm never gonna be alone. And in the good way, hindi yung intrusive. Kasi like, with the big decisions I made recently, I think yung satisfaction, yung confidence ko in making yung mga decisions na yun came because I have a wife. Hindi siya ganong kadali tumalon kung yung courage galing lang sa akin Ang laking bagay po that Aisel was there to talk to her from day one until making the decisions. I think that's the best thing about having a wife, especially a wife like her na sobrang supportive and sobrang grounded mag-advise to Talaga ba? Oo, when you tell me something, instantly I understand. Tapos, I like the fact that you always remind me na ipasa Diyos mo yung mga bagay. Yun yung mga bagay na sa tingin ko, if I was single right now, mas mahirap tahakin or hindi ganun kasigurado na buti na lang nandito ka. Birthday ko ba? Ako yung nakapula, ako yung naka-red. Sinadya ako mag-red kasi birthday ko in 2 days. I like this. The lesson about being thankful.
And what has that taught you naman about being thankful? I admit, nung single ako, mas marami akong fears, mas marami akong regrets Mhm. compared to now. Mhm. Kasi ngayon, alam mo yun, parang the smallest thing satisfy me. Yeah. Yung, di ba kinuwento ko sa'yo na sometimes pag pauwi ako, pagod na pagod ako, buong araw ako nagtrabaho. When I drive up to the gate and I leave the car, bago ko buksan yung gate, hihinto muna ako, titingin ako sa bahay natin. Iniisip ko, kayo nasa loob, hinihintay nyo na ako, Yung sisigawan na yung mga nagsisigawan na yung mga bata. Daddy's I'm thankful for home. that. And ito pa, ito yung, I know na binabantayan ako nung nasa taas eh. Mm. I have moments na habang nagdadrive ako, hindi ko naman iniisip, biglang you'll have this sense of just pure satisfaction. Mhm. Na parang, whoa, what's going on? Parang ganun. As Mhm. ngingiti ka na lang. And you As, feel whole. as ang gagawin ko nun, hawak ko sa manibela. Tingin ako sa labas ng windshield. I know it's you, but That's thank you. good. That's good. I That's always good. have moments like that. So I think habang patuloy ako nagkakaroon ng moments na yun, I know that the Lord is watching over us. Di ba? Yeah, and now that you're 49, you appreciate the little things, the Oo. simpler things in life. Super. Yeah. I think I do the same. That's where I got it from. That's where I first saw it sa'yo. Na talaga? Yung, alam nyo, sa mundo ngayon, weapon yung kababawan. Oo. Weapon yun. Sobra. Di ba? Ang komplikado na ng mundo eh. So, find the simplest things I in think life. I reposted a reel I saw somewhere na what advice can you give us Mhm. to live a successful life? Mhm. And his answer was live it simply. Mhm. Have a simple life. Having a simple life is being successful. Yeah. Right? Hindi mo kailangan ng magagarbong bagay. Hindi mo kailangan ng sobra-sobrang yaman. You know, the things that matter. Family, food, you have a shelter. You have, the basics. Yes. At kalusugan. Healthy ka. Okay na yun. Mayaman ka nang maituturing yun. Sabi ko nga noon eh, pwede ko ba maranasan yung ultra-billionaire for a month? Parang- 1 month lang, tapos balik na sa normal. More money, more problems Oo, tayo totoo yun, eh. totoo yun eh. Paano mo i-maintain yung ganung lifestyle? That's where the problem comes. Oh, ito na. I think this will be my last. Naku po, patay. Teka muna. My goodness. Teka. Okay, hindi pa pala. Hmm. What excites you about turning 49? What excites me about turning 49? Feeling ko kasi there's more memories to be made. Kasi parang, to be honest, itong last few years have been sort of normal, sort of, status quo lang. Tapos ngayon parang ang daming nagbabago. Ang daming to look forward to. And I think, yung mga ganong, pag iniisip mo na, eto may mangyayaring ganito, may papasok na ganito, may gagawin kang ganito, and you're aiming towards that year, towards the big 5-0, di ba? So I'm looking forward to that. Yung improving myself personally, improving myself as a dad, as a husband, taking on projects with you, planning a business, yung mga ganong And goals trips. natin, and trips. More on the trips, by the way. Dami namin pinaplanong ganyang biyahe. So yeah, what I'm thankful for really is I don't really have fears that much. Siyempre meron kahit papaano may concerns ka eh. Magulang ka eh, normal yun eh. But mas marami akong aspirations. Mas marami akong looking forward to. Mga ganung bagay. I think that's a good sign. Di ba? Ang sarap. Ang sarap naman mag-birthday ng ganyan. You know, when it's your birthday, it's like a rebirth. Yes. Right? Every year. You look at your past years, your achievements, yung mga failures, yung mga regrets. But
turning a year older makes you a new person Mhm. in terms of everything, in terms of health. Ayan. Mag-executive check-up na po Yun pala. kami. I'm looking forward to that as well. Sugar. Ano yun? Oo, Cholesterol. yeah. Oo, kasi new you, di Oo, ba? new you. Parang you want new Oh habits my God. because you turned a year older. Parang yung new year eh. Parang ano yan. Oo. Di ba? Ano yung New Year's resolution mo? Mhm. Now, you have a new set. And I'm happy. I'm happy seeing you at this state, Yeah. honestly. Ang sarap mong tignan. Parang kang mas kalmadong tao Oo. ngayon. Oo. And I feel that. You know it eh when I ask you, when I tell you Mm. pagka medyo mainit ang ulo mo, kapag yayakapin kita, 'di ba? But now yung hugs natin is more like just just enjoying each other, enjoying the family, the atmosphere that we have here at home. You're more relaxed. Alam niyo kung gaano ako kaswerte, guys? May mga araw na nakahilata lang ako sa couch the whole day. Normal yun pag ganun, di ba? Hi! Wala bang gagawin? Usually, ganyan eh. Ano ba Pero yun? what she told me one time was, ito di ko Ako makakalimutan. ba to? Nakahiga ako sa couch, sabi po niya, I like having you home. Hindi. What? Sabi ko, so, imbis na iniisip niya na buong araw bang nakahiga tong kolokoy na to, she saw it that way na I like having you home like this, sabi mo. Oo. So, wow. Sabi ko, Hindi kasi may mga time ka na nasa bahay ka, pero parang wala ka sa bahay. Oo. like all dads, Oo, kasi I'm daming- sure, lalo na, kasi nga for a time, he was work from home. hmm, And kita mo yung stress sa kanya. Kaya sabi ko, wow, ibang klaseng Mark to na nasa bahay ngayon. And I like seeing that. and I wanna keep it that way. Mhm. I really wanna keep it that Oh, way. kasi, For my sake. oo, and also, nararamdaman din ng mga anak mo yun eh. Mm-mm. You're being really present. Yeah. Hindi lang physically, but all eyes on them ka. Kaya thank you, Daddy. And we celebrate you not just today but every day, the love that you give us, and yung protection that we have because you're there. You know that everything will be okay because you're there. Mhm. And yun din yung naramdaman ko eh. Nung naging tayo, nung sinagot kita, from day one, yun na yung naramdaman ko. And I think isa yun sa mga pamantayan ko talaga eh. I need to feel safe with my partner, and I'm lucky that it's you. Wow. And you chose me. Grabe na. And I said yes. Happy birthday! Thank you, Mal. Happy birthday Thank you. to you! 49, guys. 49. Oh, send your birthday greetings to Mark Zambrano. Send your birthday gifts as well to Mark Sobrano. Tinatanggap po namin yan. Delivery riders naman po tayo. Just Oo. kidding. At kung meron siyang kasabay na nagbe-birthday Yeah. ngayong August, itong month ng August, Happy birthday to Lolo Jimmy, my And- dad. Yeah, and Okay. to Lolo Onji. And Lolo Onji as Oo. well. All the Leos, ha? Alam mo yung after Leo? I have no idea. Sagitt. Naku, hindi ko alam. Hindi ko na alam. Anyway, happy birthday din po sa inyo. And shoutout nga pala kay Dr. Denton Chua ng Health Cube. Sila yung gagawa Yes. ng aming executive checkup. Looking forward to the results. Mhm. Please be good results. I don't wanna feel old. Ayoko ng bawal. Para makakain pa ng masasarap na pagkain. Oo. At kung kayo po ay naka-identify at naka-relate sa mga usapan natin Ang hirap pala yung ikaw yung ngayon. tinatanong ng maraming questions. Bakit? Sanay ako yung taga-tanong. Bakit? Ang hirap pala nung gano'n. Maganda naman yung mga tanong ko at mga sagot mo. Buti naman. Oo. Okay, so thank you for joining us on Mark's birthday episode. Birthday episode. Next episode will be very interesting dahil meron kami mga special guests. So abangan niyo po yun. So again, please watch our episodes available on Spotify and on our YouTube channel, A-Mark. Yung mga prior episodes po namin, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comments. Yung mga suggestions nyo, keep it coming.
yung LDR topic natin was Yeah. well received kasi nga ang daming nag-request po nun. So thank you again for all those who have been commenting on our videos, sending suggestions. Ang laking bagay po sa amin yun. The community is growing and we love it. We love it. Thank you. Like, share, comment, and subscribe. This is A Mark the Podcast. Thank you. Thank you guys. Happy birthday to me. Happy birthday to you.